Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Iyon ang tunog ng isang mamahaling sapatos na katad na dumudurog sa isang puting rosas. Napako ang tingin ni Liana sa bulaklak na ilang sandali lang ang nakalipas ay simbolo ng kaligayahan. Ngayon ay isa ng basang mantsa sa ilalim ng paanan ng kanyang ama. Tumingala siya at ang init sa kanyang puso ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Nakatayo si Don Ricardo, ang kanyang ama, na parang isang haring nagbaba ng hatol. Ang kanyang barong ay plansadong-plansado, ang kanyang tindig ay matigas, at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo. Ilang segundo pa lang ang nakalipas, ang mundong ito ay paraiso. Inabot ni Angelo ang puting rosas sa kanya, ang bulaklak na kinuha mula sa munting halamanan na siya mismo ang nag-alaga. Ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa construction site, pero ang paghawak nito sa kanya ay laging puno ng ingat at lambing. Para sa pinakamagandang bulaklak na nakita ko, sabi ni Angelo, at ang ngiti nito ay kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kinuha niya ang bulaklak at inamoy ito. Iyon ang amoy ng pag-asa, amoy ng isang simpleng pag-ibig na totoo at dalisay. Ang pag-ibig na hindi niya kailanman nahanap sa loob ng kanilang mansyon. Pero ngayon, ang paraisong yon ay winasak. Don Ricardo, magalang na bati ni Angelo, kahit na bakas, sa boses nito ang pagkabigla. Hindi sumagot ang ama ni Liana. Sa halip, ang mga mata nito ay dumaan kay Angelo mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang pesteng dapat puksain. Ang tingin nito ay huminto sa maruming sapatos ni Angelo at sa kupas nitong pantalon. Ano ang ginagawa ng isang hampas lupa sa hardin ko? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Liana. Nakita ni Liana ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Angelo, pero nanatili itong nakatayo ng tuwid. "Sir, narito po ako para kay Liana." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang ama. "Para kay Liana? At ano ang maibibigay mo sa anak ko? Ang mga kalyo sa iyong mga kamay, ang amoy ng semento sa iyong katawan, isang buhay na walang kinabukasan?" Bawat salita ay isang patalim na tumatarak, hindi lang kay Angelo, kundi pati na rin sa puso ni Liana. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang lalaking mahal niya. Pero ang takot sa kanyang ama ay parang tanikalang pumipigil sa kanyang dila. "Umalis ka na," utos ni Don Ricardo. Ang boses ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. "At huwag na huwag ka nang babalik dito kailanman." Nagtagis ang mga bagang ni Angelo. Yumuko ito ng bahagya, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pagpipigil. Tumingin ito kay Liana, isang tingin na puno ng sakit, pag-asa, at isang tahimik na tanong. Pero hindi makasagot si Liana. Napanood na lang niya ang pagtalikod ni Angelo. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang humihila sa kaluluwa niya. Nang mawala na si Angelo sa paningin, hinarap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang galit sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig at kinakalkulang kapangyarihan. "Hindi ko alam kung ano ang nakita mo sa basurerong yon, Liana," simula niya. "Pero ititigil mo ito, ngayon din." "Mahal ko po siya, Papa." Halos pabulong na sabi ni Liana. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Pag-ibig." Muling tumawa si Don Ricardo, pero walang saya sa tunog nito. Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Hindi nito mababayaran ang mga gastusin. Ang pamilya natin ay may pangalan, may reputasyon. Hindi ko hahayaang sirain yon ng isang walang kwentang construction worker.
Hinawakan nito ang baba ni Liana. Pinilit siyang tumingin sa mga mata niya. Makinig ka sa akin, anak. Sa mundong ito, may mga taong tulad natin. At may mga taong tulad niya. Hindi sila pwedeng magsama. Kung ipipilit mo ang kahibangang ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang buhay mo ang masisira. Naramdaman ni Liana ang pagdaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang isang tulad niya, sabi ni Don Ricardo, dahan-dahan at malinaw, ay madaling mawala. Isang aksidente sa construction site, isang gulo sa kalye, maraming pwedeng mangyari. Walang sino man ang maghahanap. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Binitiwan siya ng kanyang ama at naglakad patalikod. Inaayos ang kanyang barong na para bang walang nangyari. Huminto ito sa may pinto ng mansyon at lumingon. Mayroon kang 24 na oras para tapusin ang kahibangang ito. Kung hindi, ako mismo ang gagawa. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang lason na kumakalat sa isipan ni Angelo. Kahit ilang oras na ang nakalipas, hampas lupa, walang kinabukasan. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa loob ng maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ang ilaw mula sa nag-iisang bombilya ay nagbibigay liwanag sa kanyang mga kamay, magaspang, makalyo, at may mga bakas ng dumi at semento. Ito ang mga kamay na bumubuhay sa kanya, ang mga kamay na ipinagmamalaki niya. Pero sa mga mata ni Don Ricardo, ang mga kamay na ito ay simbolo ng kahihiyan. Pero hindi siya nagpatinag. Ang tanging mas mahalaga sa kanya ay ang mga mata ni Liana. Sa mga mata nito, nakikita niya ang pagtanggap, ang pagmamahal, at iyon lang ang mahalaga. Ang kanilang pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang mansyon, mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng kahoy at isang lumang kutsilyo. Maingat, dahan-dahan, sinimulan niyang ukitan ito. Sa bawat hiwa ng kahoy, ang mga alaala nila ni Liana ang kanyang naiisip. Ang kanilang unang pagkikita, ang mga nakaw ng ngiti, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng puno ng mangga. Ilang oras ang lumipas, nabuo ang isang simpleng kwintas na may palawit na hugis puso. Sa gitna nito, inukit niya ang pangalan. Liana, hindi ito ginto, hindi ito diamante. Gawa lang ito sa kahoy, pawis at pag-ibig. Pero para kay Angelo, ito ang lahat. Ito ang simbolo ng kanyang pangako. Ito ang susi sa kinabukasang itatayo nila ng magkasama, malayo sa mapanghusgang mga mata ng ama nito. Itinago niya ang kwintas sa kanyang bulsa at naglakad palabas. Papalubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel. Ang pamilyar na daan patungo sa likod ng hardin ng mga Devilla ay kanyang tinahak at sa bawat hakbang, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Doon, sa kanilang tagpuan, naghintay siya. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, dala ang amoy ng mga bulaklak na rosas, ang mga rosas na inalagaan mismo ni Liana. Inisip niya ang mga salitang sasabihin, Liana, sumama ka sa akin, itatakas kita. Magsisimula tayo ng sarili nating buhay. Ilang saglit pa, dumating siya. Pero hindi ito ang Liana na kanyang inaasahan. Ang Liana na papalapit sa kanya ay may malamig na pader na nakapalibot dito. Ang mga mata nito, na dati puno ng buhay at pagsinta, ay walang emosyon, walang buhay. Liana, sabi ni Angelo, ang boses ay nanginginig sa pananabik at kaba. May sasabihin ako sa'yo, hindi itong ngumiti. Ako rin, Angelo. May sasabihin ako. Naramdaman ni Angelo ang isang kurot ng kaba. Nauna na ako, sabi niya. Sinusubukang pag-aani ng tensyon. Liana, alam kong tuto lang papa mo, pero hindi ako susuko. Mahal kita. At itigil mo na, Angelo. Putol nito sa kanya.
Ang boses ay kasing lamig ng hangin. Natigilan si Angelo. Anong sabi mo? Huminga ng malalim si Liana at sa unang pagkakataon, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Pero wala na ang init doon. Wala na ang pagmamahal. Pinag-isipan ko ang mga sinabi ni Papa at tama siya. Para siyang sinampal. Tama siya. Liana, sinaktan ka niya. Ininsulto niya ako. Tama siya na wala kang maibibigay sa akin. Pagpapatuloy nito, ang boses ay matigas at walang awa. Isang construction worker ka lang. Ano ang kinabukasang maibibigay mo sa akin? Isang bahay na gawa sa kahoy? 3 beses na pagkain sa isang araw kung suswertihin. Hindi ko kayang mabuhay ng ganoon. Ang bawat salita ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Hindi ito ang kanyang Liana. Hindi. Hindi ikaw yan. Pakiusap ni Angelo. Ang boses ay basag na. Napipilitan ka lang. Huwag mong sabihin yan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liana. Nagising na ako sa katotohanan, Angelo. Ang pag-ibig ay hindi sapat. Kailangan ko ng seguridad. Kailangan ko ng magandang buhay. Isang buhay na hindi mo kayang ibigay. Ang sakit ay napakalaki. Halos hindi na siya makahinga. Ang kamay niya sa loob ng kanyang bulsa ay mahigpit na hinawakan ng kwintas na kahoy. Ang matulis na gilid nito ay bumaon sa kanyang palad. Kaya pakiusap, sabi ni Liana. Kalimutan mo na ako, Angelo. At huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Tumalikod ito. Walang luha. Walang emosyon. Naglakad lang ito palayo, ni hindi man lang lumingon. Naiwan si Angelo na nakatayo roon, nakatingin sa papalayong anino ng babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Dahan-dahan, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig. Mabilis. Ang bawat patak ay parang luhang hindi kayang ilabas ng kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang palad. Ang kwintas na kahoy ay naroon, nababalot ng kanyang sariling dugo. Ang pangalang Liana ay nabahiran ng pula. Ang pangakong binuo niya buong gabi ay nadurog sa loob lamang ng ilang minuto. At sa ilalim ng bumubuhos na ulan, gumuho ang mundo ni Angelo. Isinara ni Liana ang mabigat na pinto ng kanyang silid. At doon, ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay gumuho. Walang tunog na humagulgol siya sa malambot na unan. Ang katawan ay nanginginig sa sakit na hindi niya mailabas. Ang bawat salitang binitiwan niya kay Angelo ay parang mga kutsilyong bumabalik at tumatarak sa sarili niyang dibdib. Ang blangkong ekspresyon sa mukha nito, ang pagkabigong unti-unting pumuno sa mga mata nito. Ang mga imaheng iyon ay nakaukit na sa kanyang isipan, isang habambuhay na parusa. Pinili niya ito. Pinili niyang durugin ang puso ng lalaking mahalit niya para iligtas ito. Pero ang kabayanihang iyon ay walang lasa kundi lason. Pinilit niyang tumayo. Ang mga tuhod ay nanghihina. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang panindigan ang kanyang ginawa. Ngunit habang naglalakad siya papalapit sa kanyang aparador, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ang boses ng kanyang ama, nagmumula sa study nito sa kabilang pasilyo. Malakas at puno ng kapangyarihan. Oo, tapos na, sabi ni Don Ricardo sa kausap nito sa telepono. Ang anak ko na mismo ang tumapos, pero ayoko ng anumang pagkakamali. Natigilan si Liana. Ang kamay ay nakahawak sa pinto. Bantayan ninyo siya. Pagpapatuloy ng kanyang ama, ang boses ay nag-uumapaw sa awtoridad. Ipakita ninyo sa kanya na hindi siya pwedeng basta-basta lumapit sa pamilyang ito. Siguraduhin ninyong natuto siya ng leksyon, pero gawin ninyo itong malinis. Walang magiging bakas na mag-uugnay sa atin. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Liana. Hindi lang pala ito simpleng pagbabanta. Ito ay isang utos. May mga taong nakamasid kay Angelo ngayon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bintana
na para bang may sariling isip ang mga ito. Mula sa kanyang silid sa ikalawang palapag, tanaw niya ang kalsada sa labas ng kanilang matataas na pader. Sa di kalayuan, sa tapat ng eskinita kung saan nakatira si Angelo, isang itim na kotse na walang plaka ang nakaparada. Walang ilaw, nakatago sa dilim, nagmamasid. Doon niya naintindihan. Ang hawla niya ay hindi gawa sa ginto. Gawa ito sa takot. At para maprotektahan ang ibong mahal niya, kailangan niyang hayaan itong lumipad palayo. Kahit na ang kapalit ay ang manatili siyang mag-isa sa loob ng hawla. Pumikit siya ng mariin at tumalikod mula sa bintana. May kailangan siyang gawin. Binuksan niya ang isang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang lahat ng alaala ng pag-ibig na ipinagkait niya sa sarili. Isang pinatuyong bulaklak ng sampagita, isang makinis na bato mula sa ilog na pinasyalan nila, isang maliit na papel kung saan isinulat ni Angelo ang isang tula para sa kanya. Bawat isa ay simple, walang halaga sa pera, pero mas mahalaga pa sa lahat ng diamante sa mundo. Isa-isa niyang inilagay ang mga ito sa loob ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang bawat bagay na kanyang hinahawakan ay parang nag-iiwan ng paso sa kanyang balat. Ito ang kanyang libing, ang libing ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kaligayahan, ng kanyang tunay na sarili. Nang mailagay na niya ang lahat, dahan-dahan niyang isinara ang takip ng kahon. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang hatol, pinal at hindi na mababago. Itinulak niya ang kahon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang aparador. Sa likod ng mga mamahaling damit at sapatos na ngayon ay parang wala ng kabuluhan. Habang nakatayo siya roon sa katahimikan ng kanyang marangyang kulungan, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito at ang huling natitirang init sa kanyang katawan ay tuluyang naglaho. Magaling na bata, huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi para kay Angelo. Ang ulan ay tumila na, pero ang bagyo sa loob ng kanyang dibdib ay patuloy sa pananalasa. Ang mga salitang binitiwan ni Liana ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plakang walang tigil sa pagtugtog. Wala kang kinabukasan. Sa mga unang araw, ang sakit ay puro pighati. Ngayon, ang pighati ay dahan-dahang nagiging lason. Isang lason na pumapatay sa lungkot at nagbibigay buhay sa galit. Isang umaga, humarap siya sa basag na salamin sa kanyang kwarto. Ang nakita niya ay hindi na ang lalaking puno ng pangarap. Ang nakita niya ay isang estranghero na may mapupungay na mata, isang talunang lalaki na hinayaang tapak-tapakan ng iba ang kanyang pagkatao. Tama siya. Ang pag-amin na yon ay isang sampal na gumising sa kanya. Tama si Liana. Tama si Don Ricardo. Hanggat siya'y isang hamak na construction worker, hanggat ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at ang kanyang bulsa ay laging walang laman, siya ay mananatiling isang hampas lupa. Isang taong madaling yurakan at itapon na lang. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na ito ang mainit na apoy ng pag-ibig, kundi isang nagngangalit na apoy ng determinasyon. Hindi na siya iiyak para kay Liana. Hindi na niya hahayaang ang sinuman, mayaman man o makapangyarihan, ang humusga sa kanyang halaga. Magkakaroon siya ng kinabukasan, isang kinabukasan na siya mismo ang huhubog gamit ang galit at sakit bilang kanyang mga kasangkapan. Nagdesisyon siya. Kinabukasan, sa huling pagkakataon, naglakad siya sa pamilyar na kalsadang iyon. Mula sa malayo, tinanaw niya ang mansyon ng mga Devilla. Ang matataas na pader nito ay parang isang halimaw
na lumamon sa kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, hindi na pighati ang kanyang naramdaman, kundi isang malamig na pangako. Isang araw, babalik siya. At sa pagbabalik niya, titingalain siya ng mga taong minsang yumurak sa kanya. Umuwi siya at nagsimulang mag-empake. Ang kanyang mga gamit ay kumasya sa isang lumang bag, ilang pirasong damit, ang kanyang naipong sahod, at isang maliit na litrato, isang kupas na larawan nila ni Liana noong masaya pa sila, noong ang mundo pa nila ay puno ng mga puting rosas. Hindi niya ito tiningnan ng may pagmamahal. Tiningnan niya ito bilang isang paalala. Ang paalala ng sakit na magiging gasolina niya sa kanyang pag-alis. Isinilid niya ito sa pinakailalim ng kanyang bag. Nang hapong iyon, sumakay siya sa isang bus na paalis ng probinsya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya kung ano ang kanyang iiwanan. Ang kahinaan, ang kabiguan, at ang anino ng isang Angelo na minsan ay nangarap. Habang umaandar ang bus, hindi siya lumingon. Kahit isang beses, 4 na taon ang lumipas. Sa isang malamig at maliwanag na opisina sa kampo ng pulisya, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng isang malaking pisara. Ang pisara ay puno ng mga litrato, mga pangalan, at mga linyang nag-uugnay sa isang komplikadong network ng krimi. Ang lalaki ay nakasuot ng plansadong uniforme. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Sa kanyang balikat ay may marka ng kanyang ranggo, Tiniente. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang panga ay matigas. Ang mukha ng isang taong nakakita na ng dilim at hindi natakot dito. Kinuha niya ang isang pulang marker at binilugan ng isang pangalan sa gitna ng pisara. Isang pangalang matagal nang nakaukit sa kanyang alaala. Don Ricardo. Ang pangalan niya ay Teniente Angelo de la Cruz at siya ay nagbalik na. Ang malagkit na sahig ay dumidikit sa soleras ng kanyang luma at pudpod ng sapatos. Ang amoy ng pinagsamang alak, sigarilyo, at pawis ay matagal nang nanunuot sa kanyang ilong. Pero gabi-gabi, parang laging bago ang bigat na dala nito sa kanyang paghinga. Ito ang amoy ng kanyang bagong buhay. Ang amoy ng kanyang kabiguan. 4 na taon. 4 na taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang ama sa isang biglaang atake sa puso. 4 na taon mula nang gumuho ang imperyong itinayo ni Don Ricardo at kasama nitong gumuho ang lahat ng alam niyang buhay. Ang mansyon, ang mga kotse, ang mga alahas, lahat ay kinain ng utang. Iniwan siyang walang-wala. Walang kaluluwa ang bawat pagpunas ni Liana sa mesang puno ng mga basyo ng bote. Ang kanyang mga kamay, na dati alagang-alaga at laging may manicure, ngayon ay magaspang at may mga kalyo. Ang kanyang mukha, na dati laging sariwa, ngayon ay may bakas ng permanenteng pagod. Hoy, Liana! Ang sigaw ni Mang Berto, ang matabang may-ari ng beer house, ay pumunit sa kanyang pag-iisip. Anong pagong-pagungan yan? Bilisan mo ang kilos mo. May bagong customer sa table 3. Opo, Mang Berto, sagot niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Dali-dali niyang kinuha ang tray na may 2 bote ng malamig na beer. Sa pagmamadali, sumabit ang kanyang paa sa isang nakausling paa ng upuan. Ang tray ay tumabingi. Isang bote ang nahulog at nabasag sa sahig, napatigil ang lahat. Ano ba yan? Sigaw ulit ni Mang Berto. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay namumula sa galit. Tatanga-tanga ka talaga. Alam mo ba kung magkano niyan? Ibabawas ko yan sa sahod mo. Napayuko na lang si Liana, hindi makatingin sa mga matang mapanghusga ng mga customer. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang pamilyar na kirot ng kahihiyan. Habang pinupulot niya ang mga bubog, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang hapong nakaupo siya sa tabi ng swimming pool sa kanilang mansyon. Suot ang isang mamahaling bestidang seda
habang inihahatid sa kanya ng katulong ang isang matamis at malamig na iced tea. Ang alaala ay napakalinaw at napakasakit. Isang buhay na parang kinuha mula sa ibang tao, hindi sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo para itaboy ang nakaraan. Wala nang silbi ang mga iyon. Ito ang realidad niya ngayon. Ang sahig na malagkit, ang basag na bote, ang kahihiyan. Nang matapos siyang maglinis, sumandal siya saglit sa isang madilim na sulok. Binuksan niya ang luma niyang pitaka. Ang laman, 3 pirasong barya at isang gusot na 20 pesos. Sapat lang para sa pamasahe pauwi sa inuupahan niyang maliit na kwarto. Napabuntong hininga na lang siya. Paano niya ito malalagpasan? Hanggang kailan siya magtitiis ng ganito? Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong lugar. Ang pinto sa harapan ay bumukas ng may puwersa at pumasok ang mga lalaking armado. Nakaitim na uniforme at takip ang mga mukha. Mabilis. Organisado. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa lahat. Nagsigawan ng mga tao. Nagkagulo. Ang musika ay napalitan ng takot. Isang boses, malakas at puno ng awtoridad, ang umalingaw-ngaw sa buong beer house, mas malakas pa kaysa sa sigawan. Walang gagalaw. Police raid! Ang bawat sulok ng operasyon ay nakaplano sa isip ni Teniente Angelo de la Cruz. Ang plano A, ang plano B, at maging ang mga posibleng daan palabas para sa mga target. Sa loob ng 4 na taon, hinasa niya ang sarili na maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang emosyon ay isang kalaban, isang kahinaan na maaaring maging sanhi ng kamatayan. Team Alpha, secure the perimeter. Team Bravo, sumunod sa akin. Ang boses niya ay matatag at malinaw sa communication device. Bawat utos niya ay sinusunod ng walang tanong. Bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at awtoridad na nakuha niya mula sa daan-daang raid at mapanganib na misyon. Ang beer house na ito ay ang huling piraso ng puzzle. Ayon sa kanyang intelligence report, ito ay isang front para sa money laundering. Ang huling natitirang ugat ng sindikatong matagal na niyang tinutugis, ang sindikatong may koneksyon sa pangalang palagi niyang binabalik-balikan, Don Ricardo. Nang pumasok sila, ang eksena ay pamilyar. Mga taong nagtatakbuhan, mga mesang nagkakagulo, ang amoy ng takot na humahalo sa hangin. Dapa, walang gagalaw. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang kanyang paningin ay parang isang kamera. Mabilis na kinukunan ang bawat detalye, hinahanap ang anumang banta. Ang kanyang flashlight ay gumuhit ng isang matalim na liwanag sa dilim, dumaan sa mga mukha ng mga customer na nanginginig sa takot, sa mga dancer na nakayuko sa sahig, normal na operasyon, hanggang sa huminto ang sinag ng kanyang ilaw sa isang sulok. Isang babae. Nakatayo siya roon, parang isang estatwang nagyelo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay magulo. Pero ang mukha na yon. Biglang bumagal ang lahat. Ang mga sigawan ay naging isang malayong ugong. Ang kabog ng kanyang dibdib ay naging mas malakas kaysa sa tunog ng mga yabag ng kanyang mga tauhan. Ang babaeng iyon na may mga matang nanlalaki sa takot, na ang balat ay kasing putla ng papel, na ang mga labi ay bahagyang nakaawang liana. Imposible. Pero habang tinititigan niya ito, ang bawat detalye ay tumatatak sa kanyang utak. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang maliit na nunal sa itaas ng kanyang labi. Ito nga ang bawat sulok ng operasyon ay nakaplano sa isip ni Teniente Angelo de la Cruz. Ang plano A, ang plano B, at maging ang mga posibleng daan palabas para sa mga target. Sa loob ng 4 na taon, hinasa niya ang sarili na maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang emosyon ay isang kalaban, isang kahinaan
na maaaring maging sanhi ng kamatayan. Team Alpha, secure the perimeter. Team Bravo, sumunod sa akin. Ang boses niya ay matatag at malinaw sa communication device. Bawat utos niya ay sinusunod ng walang tanong. Bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at awtoridad na nakuha niya mula sa daan-daang raid at mapanganib na misyon. Ang beer house na ito ay ang huling piraso ng puzzle. Ayon sa kanyang intelligence report, ito ay isang front para sa money laundering, ang huling natitirang ugat ng sindikatong matagal na niyang tinutugis. Ang sindikatong may koneksyon sa pangalang palagi niyang binabalik-balikan, Don Ricardo. Nang pumasok sila, ang eksena ay pamilyar. Mga taong nagtatakbuhan, mga mesang nagkakagulo, ang amoy ng takot na humahalo sa hangin. Dapa, walang gagalaw. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang kanyang paningin ay parang isang kamera. Mabilis na kinukunan ang bawat detalye, hinahanap ang anumang banta. Ang kanyang flashlight ay gumuhit ng isang matalim na liwanag sa dilim. Dumaan sa mga mukha ng mga customer na nanginginig sa takot, sa mga dancer na nakayuko sa sahig. Normal na operasyon, hanggang sa huminto ang sinag ng kanyang ilaw sa isang sulok. Isang babae. Nakatayo siya roon, parang isang estatwang nagyelo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay magulo. Pero ang mukha na yon, biglang bumagal ang lahat. Ang mga sigawan ay naging isang malayong ugong. Ang kabog ng kanyang dibdib ay naging mas malakas kaysa sa tunog ng mga yabag ng kanyang mga tauhan. Ang babaeng yon, na may mga matang nanlalaki sa takot, na ang balat ay kasing putla ng papel, na ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Liana, imposible. Pero habang tinititigan niya ito, ang bawat detalye ay tumatatak sa kanyang utak. Ang hugis ng kanyang mga mata. Ang maliit na nunal sa itaas ng kanyang labi. Ito nga si Liana, ang babaeng minahal niya, ang babaeng dumurog sa kanya, ang babaeng dahilan kung bakit siya narito ngayon. Nasa isang marumi at mabahong beer house. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na inipon niya sa loob ng 4 na taon ay bumalik. Ngunit kasabay nito, isang damdaming hindi niya inaasahan ang sumulpot. Awa. Ang Liana na nasa harap niya ay hindi na ang suplada at eleganteng prinsesa na tumalikod sa kanya. Ito ay isang taong mukhang pagod, takot at talunan. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isa sa kanyang mga tauhan, napansin ang kanyang pagtigil. Ang tanong ay parang isang sampal na gumising kay Angelo, pabalik sa realidad. Binalik niya ang kanyang propesyonal na maskara. Hindi ito ang oras, hindi ito ang lugar. Dalhin silang lahat sa presinto? Utos niya, ang boses ay pilit niyang pinatatag. Nakita niyang nilapitan ng 2 pulis si Liana. Nakita niya ang pag-iling nito, ang takot sa mga mata nito habang marahang kinakabitan ng posas. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa mga mata ni Liana, nakita niya ang isang bagyo ng mga emosyon, gulat, kahihiyan, at isang tahimik na pakiusap. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na halughugin ang opisina, kumpiskahin ang mga dokumento. Ginawa niya ang kanyang trabaho, pero ang bawat hibla ng kanyang katawan ay alam na alam kung nasaan si Liana hanggang sa mailabas na ito ng pinto. Pagkatapos ng operasyon, habang nasa sasakyan pabalik ng presinto, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tagumpay ng raid ay walang lasa. Nahuli niya ang isang multo mula sa kanyang nakaraan at ngayon ay hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ilang oras ang lumipas. Naglakad si Angelo sa tahimik na pasilyo ng istasyon ng pulis. Huminto siya sa harap ng isang pinto. Interrogation Room 2. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili at pinihit ang doorknob. Sa loob,
Nakaupo si Liana sa isang upuang metal. Nakayuko, nakatingin sa kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Mukha siyang maliit at nawawala sa loob ng kwartong yon. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa upuan sa tapat niya. Inilapag niya ang isang folder sa mesa na lumikha ng isang malakas na tunog sa katahimikan. Tumingala si Liana. Tinitigan siya ni Angelo. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang emosyon. Pangalan? Tanong niya. Ang boses ay malamig, opisyal at ganap na estranghero. Ang tanong ay simple, standard at walang personal na kahulugan. Pero para kay Liana, ang tanong na yon, mula sa boses na yon, ay parang isang suntok na nagpabingi sa kanya. Hindi na ito ang mainit at malambing na boses na bumubulong ng kanyang pangalan sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang boses ng batas, ang boses ng isang estranghero. Ang Teniente Angelo de la Cruz na nasa harap niya ay hindi na ang Angelo na kanyang kilala. Ang dating simple at puno ng pag-asang mga mata nito ay napalitan ng talim at lamig. Ang katawan nitong dating balingkinitan ay ngayoy matipuno at nababalot ng awtoridad ng kanyang uniforme. Naging isang ganap na lalaki siya, isang lalaking binuo mula sa mga piraso ng pusong siya mismo ang dumurog. "Leliana!" sagot niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. "Liana de Villa." Hindi man lang kumurap si Angelo. Kinuha nito ang isang ballpen at nagsulat sa folder. Ang tunog lang ng dulo ng ballpen sa papel ang maririnig sa loob ng silid. Edad? 26. Tirahan? Block 4, Lot 12, Bergy, San Roque. Isang lugar na malayong-malayo sa dating address niya sa Villa de Villa. Trabaho. Dito na napayuko si Liana. Hindi makatingin. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likidong umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. "Waitress, po, sa Starlight Beer House." Narinig niya ang paghinto ng pagsusulat. Pinilit niyang sumulyap. Nakatingin si Angelo sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mga kamay na magaspang at may peklat mula sa pagbubuhat ng mga case ng beer at paglilinis ng mga basag na bote. Ang mga kamay na malayong-malayo sa malalambot na kamay ng isang prinsesa na dati nitong hinahawakan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Bawat segundo ay parang isang oras ng pagpapahirap. Gusto na lang niyang maglaho, maging abo, kaysa harapin ang lalaking ito sa ganitong kalagayan. Siya na minsang nanghusga sa kawalan nito ng kinabukasan ay narito ngayon, isang walang pangalan sa isang kaso, habang ito ay nasa kabilang panig ng batas, matagumpay at makapangyarihan. "Bakit ka nagtatrabaho doon?" tanong ni Angelo. Ang boses ay bahagyang nagbago. Hindi na ito kasing lamig ng kanina, pero meron itong bigat na mahirap ipaliwanag. Kailangan ko po ng pera," sagot ni Liana. "Alam mo ba ang mga illegal na transaksyon sa lugar na yon?" Umiling siya agad. Wala po akong alam. Nagtatrabaho lang po ako doon. Naglilinis, nagsaserve." Muli, katahimikan. Tumayo si Angelo at naglakad patalikod. Humarap sa one-way mirror. Hindi makita ni Liana ang kanyang mukha. Tanging ang malapad nitong likod. Nang muli itong humarap, may hawak na itong isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Ang luma niyang pitaka at isang susi. Inilapag nito iyon sa mesa. Pagkatapos ay dumukot ito sa sarili nitong wallet, kumuha ng ilang pirasong pera, at inilapag din iyon sa tabi ng kanyang mga gamit. "Malinaw sa investigasyon na wala kang kinalaman," sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging opisyal. "Wala kang kaso, malaya ka nang umalis." Tiningnan ni Liana ang pera. 2 pirasong 500 piso, 1,000. Halos 1 linggo na niyang sahod iyon. "Hindi ko yan matatanggap," mahinang sabi niya. "Pamasahe,
Maikling sagot ni Angelo, hindi nakatingin sa kanya. Gabi na, delikado sa labas. Ang simpleng gesture na yon, ang bahid ng pag-aalalang hindi nito kayang itago. Ang siyang tuluyang nagpabagsak sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, pero hindi niya ginalaw ang pera. Tumayo siya. Habang papalakad siya patungo sa pinto, isang boses ang pumigil sa kanya. Liana. Huminto siya, pero hindi lumingon. Huwag ka nang babalik doon, sabi ni Angelo. Maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi siya sumagot. Binuksan niya ang pinto at naglakad palabas. Palayo sa silid na yon, palayo sa lalaking yon, palayo sa lahat ng sakit at kahihiyan. Sa kanyang paglabas, sa malamig na hangin ng gabi, naramdaman niya ang parehong kaligtasan at matinding pagkasira ng puri. Nakaligtas siya, pero ang kaluluwa niya ay nakakulong pa rin sa mga pader na nagsasalita sa loob ng kwartong yon. Ang tagumpay ng raid ay mabilis na naglaho at napalitan ng isang palaisipan na bumabagabag kay Teniente Angelo de la Cruz. Sa kanyang opisina, sa gitna ng gabi, ang tanging liwanag ay mula sa lampara sa kanyang mesa at ang tanging tunog ay ang paglipat niya ng mga pahina ng mga dokumentong nakumpiska nila mula sa Starlight Beer House. May mali. May isang bagay na hindi magkakatugma. Sa unang tingin, ang mga ledger ay mukhang normal. Mga listahan ng benta ng alak, sahod ng mga empleyado. Pero sa masusing pagsusuri, may mga numero na hindi ka panipaniwala. Mga malalaking halaga na nakatago sa ilalim ng mga pangalang supplies o entertainment fees. Ito ang mga bakas ng money laundering. Pamilyar na sa kanya ang ganitong mga taktika. Pero ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang lumang kwaderno sa pinakailalim ng kahon. Naglalaman ito ng mga transaksyon mula pa 5 taon na ang nakalipas. May mga pangalan at pirma doon. Isang partikular na pirma ang paulit-ulit na lumitaw. Isang eleganteng pirma na may kakaibang kurba sa dulo. Pamilyar ito. Tumayo si Angelo at lumapit sa kanyang file cabinet. Hinanap niya ang isang lumang case file, isang kaso ng business fraud na isinara na dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kasong yun ay may kinalaman sa isa sa mga legal na kumpanya ni Don Ricardo. Binuksan niya ang folder. At doon, sa isang kontrata, nakita niya ito, ang parehong pirma, ang parehong eleganteng kurba. Napahigpit ang hawak niya sa folder. Ang beer house ay konektado kay Don Ricardo. Hindi lang basta konektado. Mukhang isa ito sa mga mahahalagang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang maruming pera. Napaupo si Angelo. Ang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang galit ni Don Ricardo. Ang pagmamaliit nito sa kanya. Akala niya noon, dahil lang sa pagiging mahirap niya. Dahil lang sa estado niya sa buhay. Pero ngayon, isang bagong, mas nakakatakot na posibilidad ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi kaya natakot si Don Ricardo. Natakot na ang isang simpleng, matapat na lalaking tulad niya ay mapalapit sa pamilya nito, sa anak nito, at sa mga sikreto nito. Ang galit nito ay hindi lang dahil sa pagmamataas. Ito ay isang pader. Isang pader na itinayo para protektahan ang isang kahariang gawa sa krimen. At si Liana, inilagay niya sa gitna ng pader na yon. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Kung totoo ito, kung ang beer house ay parte ng nakaraan ni Don Ricardo, paanong napunta si Liana doon? Nagkataon lang ba? O may mas malalim na dahilan? Ang mga salita niya kanina sa interrogation room ay bumalik sa kanya. Huwag ka nang babalik doon. Paano kung hindi lang simpleng trabaho ang pinasok ni Liana?
Paano kung napapalibutan siya ng mga taong may kinalaman sa madilim na nakaraan ng kanyang ama? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na lumabas ng opisina. Kailangan niyang makita si Liana. Kailangan niyang malaman kung ligtas ito. Ang propesyonal na tungkulin at personal na pag-aalala ay naghalo na sa kanyang isipan. Mabilis niyang tinahak ang daan patungo sa address na ibinigay ni Liana. Isang masukal at madilim na lugar. Mga kabahayan na dikit-dikit. Mga eskinita na halos hindi mapasok ng sasakyan. Ipinark niya ang kotse sa kanto at naglakad. Ang hangin ay mabigat. Ang paligid ay tahimik. Halos nakakabingi. Habang papalapit siya sa isang partikular na eskinita, may narinig siyang mga boses. Isang pagtatalo. Nasaan ang pera, Liana? Alam naming may itinago ang matanda. Boses ng isang lalaki, magaspang at puno ng pagbabanta. Wala akong alam. Pakiusap, tantanan niyo na ako. Ang boses na yon, ang pamilyar na tinig na yon, puno ng takot. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso ay ang pagbunot niya sa kanyang baril mula sa tagiliran. Dahan-dahan siyang sumilip sa eskinita. Nakita niya si Liana, nakasandal sa pader, pinalilibutan ng dalawang malalaking lalaki. Ang isa ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso at bago pa man siya makakilos, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang sigaw ni Liana, ang sakit sa kanyang braso ay kasing tindi ng takot na gumapos sa kanyang lalamunan. Nakasandal si Liana sa malamig na pader ng eskinita. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang dalawang lalaki ay parang mga anino ng bangungot. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at kasakiman. Wala nga akong alam. Muli niyang pakiusap, halos hindi na makahinga. Paniwalaan na niyo ako. Wala nang pera si Papa. Lahat ng ari-arian niya, nasa bangko na, binayaran sa mga utang. Liar! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay parang ungol ng isang asong gutom. Kilala namin ang Don. Hindi yan mamamatay ng walang maiiwan. Ibigay mo ang kwaderno. Nasaan ang mga records ng mga transaksyon niya? Hindi alam ni Liana ang tinutukoy nila. Wala siya ng alam tungkol sa anumang kwaderno. Ang alam lang niya ay ang malamig na katotohanan. Mag-isa siya, mahina, at walang sino mang makakatulong. Naramdaman niya ang matalim na kuko ng lalaki na humahawak sa kanyang braso. Lalo itong humigpit at napangiwi siya sa sakit. Naramdaman niya ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Kung hindi mo sasabihin, pagbabayaran mo yan, banta ng lalaki. At idinikit nito ang matalim na dulo ng isang kutsilyo sa kanyang leeg. Ang malamig na bakal ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Liana. Ito na ang katapusan niya. Pero bago pa man niya tanggapin ang kapalaran, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang pamilyar na tunog ng suntok. Biglang bumagsak ang lalaking may hawak sa kanya. Bumitaw ang hawak nito sa kanya at dumaos-dos siya sa sahig. Nakanganga si Liana. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, nakatayo si Angelo. Ang kanyang baril ay nakatutok sa isa pang lalaki. Ang kanyang panga ay matigas at ang mga mata ay puno ng galit. Sa loob lang ng ilang segundo, nagawa niyang patumbahin ang isa at pigilin ang isa pa. Nagmadali siyang tumakbo patungo kay Liana. Inalalayan siya nitong tumayo. Ang paghawak niya sa kanya ay magaspang, puno ng puwersa, pero may bahid ng pag-aalala. Angelo, bulong niya, ang kanyang lalamunan ay masikip sa takot at ginhawa. Pero hindi siya sinagot ni Angelo. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa mga kalaban, puno ng pagbabanta. Nang dumating ang mga backup na pulis na tinawag ni Angelo, agad niyang inutusan ang mga ito na arestuhin ang mga lalaki.
Hinila siya ni Angelo papalayo sa eskinita sa isang lugar na mas ligtas. Dinala siya nito sa isang maliit na safe house ng pulisya. Isang simpleng apartment na may isang maliit na kwarto at isang mesa. Hindi sila nagsalita habang nasa sasakyan. Hindi sila nagsalita habang papalabas. Ang tensyon sa pagitan nila ay kasing bigat ng lahat ng unspoken words. Nang makapasok sila sa loob, agad siyang hinarap ni Angelo. Ang kanyang mukha ay hindi na blanko. Puno ito ng galit. "Ano ang ginagawa mo sa lugar na yon, Liana?" tanong ni Angelo. Ang boses ay malakas at puno ng pagkadismaya. "Alam mo ba kung gaano kapanganib ang lugar na yon? Alam mo ba kung sino ang mga lalaking yon?" "Wala akong alam." Sigaw ni Liana pabalik, ang sarili niyang galit, sakit at kahihiyan ay umapaw na rin. "Akala mo ba ginusto kong mapunta sa sitwasyong yon? Akala mo ba ginusto kong makita mo ako sa ganitong kalagayan? Kung hindi ka nagsisinungaling, bakit may naghahanap sa'yo? Bakit meron kang kinalaman sa kanilang pera? Ang Starlight Beer House, ang mga taong yon." "Liana, meron bang koneksyon ang lahat ng ito sa papa mo?" Ang bawat tanong ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Gusto niyang ipaliwanag. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero paano? Paano niya sasabihin na ang lahat ng ginawa niya noon ay para iligtas siya? Paano niya sasabihin na ang kinamumuhian nitong ama ang siyang nagpilit sa kanya? "Wala kang pakialam." Sigaw niya. Ang luha ay umagos na sa kanyang mga mata. "Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala ka nang pakialam sa akin." Bumalik ang blangkong ekspresyon sa mukha ni Angelo. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pighati. "Akala ko nagbago ka na, Liana," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong pero bawat salita ay parang libong karayom na tumatarak sa puso niya. "Akala ko naunawaan mo na ang tunay na halaga ng buhay, pero mukhang pera pa rin ang mahalaga sa'yo." Pagkatapos, tumalikod siya. Naglakad siya patungo sa pinto, hindi na lumingon. Ang kanyang anino ay unti-unting lumayo at iniwan si Liana na mag-isa sa loob ng malamig na silid, sa piling ng lahat ng kanyang kabiguan at ng mga salitang sinabi ni Angelo, mga salitang nagwasak sa anumang pag-asa niya na maintindihan siya nito. Ang mga salita ni Liana ay nanatiling umuugong sa isip ni Angelo, kahit na ilang oras na ang lumipas mula nang iwan niya ito sa safe house. "Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala ka nang pakialam sa akin." Naghalo-halo sa kanyang isipan ng galit, pagkadismaya, at ang isang kurot ng awa. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy itong nagsisinungaling. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy itong pumoprotekta sa isang bagay na malinaw na masama. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na ayaw maniwala. Ang Liana na minahal niya ay hindi isang masamang tao. Ang Liana na nakita niya sa beer house ay isang basag na tao, hindi isang kriminal. Hindi niya kayang basta na lang talikuran ito. Nasa kanyang opisina siya, malalim na ang gabi. Ang mga papeles mula sa Starlight Beer House ay nakakalat sa mesa, kasama ang mga lumang kaso ni Don Ricardo. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung bakit. Isang tawag mula sa isa niyang tauhan ang dumating. "Sir, may update po kami sa dalawang hinuli kanina. Mukhang connected po sila sa isa pang case 5 years ago, yung tungkol sa illegal gambling sa port area." Namilog ang mga mata ni Angelo. Port area, iyon ang lugar kung saan sinasabing may mga lihim na operasyon si Don Ricardo noon. May mga records ba kayo ng mga taong nagtatrabaho o nakasalamuhan ni Don Ricardo sa mga panahong yon? Tanong ni Angelo. "Meron po, sir. May nakita kaming isang driver na matagal nang nawala, si Mang Tonyo. Pero may nagsabi na nakita raw po siya sa isang maliit na karinderya sa kabilang kanto." "Mang Tonyo,
Bulong ni Angelo. Naalala niya ang pangalang iyon. Isang matanda at tapat na driver ni Don Ricardo. Agad siyang lumabas. Kailangan niyang makausap si Mang Tonyo. Nang makarating siya sa karinderya, nakita niya si Mang Tonyo, payat at matanda na. Naglilinis ng mga mesa. Lumapit si Angelo dito. "Mang Tonyo?" Tawag niya. Nagulat si Mang Tonyo nang makita siya. "Tiniente Angelo?" "Ako nga po. May sasabihin po sana ako sa inyo. Tungkol kay Don Ricardo." Nagliwanag ang mukha ni Mang Tonyo. "Ah, Tiniente. Salamat po pala ulit sa pagtulong ninyo sa anak ko noon, sa kaso ng hold up. Hindi ko po yan makakalimutan." "Walang anuman po, Mang Tonyo. Pero ngayon, kailangan ko po ang tulong ninyo." Umupo sila sa isang sulok. Nagkwento si Mang Tonyo tungkol sa mga araw ni Don Ricardo, ang mga ilegal na negosyo nito, ang mga taong nakikipagsabuatan dito. At pagkatapos, huminto si Mang Tonyo. "May isang bagay po akong hindi malimutan, Tiniente," sabi ni Mang Tonyo. Ang boses ay mahina. "Isang gabi, matapos kayong magkita ni Lana, nagalit si Don Ricardo ng husto. Pinuntahan niya si Liana sa kwarto nito at binantaan siya. Namilog ang mga mata ni Angelo. Binantaan? Tungkol saan?" "Sinabi niya na kung hindi titigilan ni Liana ang pakikipagkita sa inyo, sisiguraduhin niyang mawala kayo, na walang matitira sa inyo, na sisiguraduhin niyang hindi na kayo kailanman magpapakita sa mundong ito." Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay parang kidlat na tumatama sa isipan ni Angelo. Biglang bumalik ang mga alaala, ang mga salita ni Liana. "Wala akong alam. Wala kang alam sa pinagdaanan ko." Ang pagkabasag ng puso niya ng gabing iyon, 4 na taon na ang nakalipas. Ang mga salita ni Liana, "Wala kang kinabukasan." Hindi niya nakalimutan ang kung paanong ginawa ni Liana ang lahat upang maging malamig at malupit, para itaboy siya. At ngayon, naintindihan niya. Hindi para sa sarili niya sinabi iyon ni Liana, hindi para sa karangyaan o pera, kundi para sa kanya. "Totoo ba yan, Mang Tonyo?" tanong ni Angelo. Ang boses ay basag na. "Totoo bang pinilit ni Don Ricardo si Liana?" "Opo, Tiniente. Narinig ko po mismo. Umiiyak si Liana noon, puno ng takot. Sabi niya, ayaw niyang mangyari sa inyo ang anumang masama." Gumuho ang mundo ni Angelo. Ang Liana na inakala niyang traidor. Ang Liana na inakala niyang mapera. Ang Liana na inakala niyang nagpabaya sa sarili dahil sa kasakiman. Lahat ng iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Tumayo siya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa ulo. Bumalik sa kanya ang lahat ng sakit, hindi lang ang sakit ng pagmamahal, kundi ang sakit ng pagsisisi. Ang sakit ng pagkaunawa. Ang babaeng mahal niya ay nagpasa ng isang mabigat na pasanin, nag-iisa upang iligtas siya. Ngunit bago pa man niya maisip kung paano pupuntahan si Liana, muling nagring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kapulisan na nagbabantay sa safe house. "Sir, nawawala po si Liana. Wala na po siya sa safe house." Ang lamig ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lang dahil sa aircon sa loob ng abandoned warehouse, kundi dahil din sa takot. Nakatali si Liana sa isang upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakaposas sa likod. Sa harap niya nakaupo ang isang matandang lalaki na may mapanlinlang na ngiti. Si Mr. Ramos, ang dating kasosyo ng kanyang ama. Ang lalaking minsang nakangiti sa kanya sa mga party, ngayon ay mukha ng isang demonyo. "Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi ninyo, Mr. Ramos," sabi ni Liana, sinusubukang patatagin ang kanyang boses, kahit na nanginginig ang kanyang katawan. "Wala po akong alam sa anumang kwaderno. Wala po akong pera ng papa ko." Tumawa si Mr. Ramos, isang tunog na malalim at nakakapanindig balahibo. "Naku, Liana, kay tagal na nating magkakakilala. Akala mo ba hindi ko alam?
kung gaano kayo katakaw ng ama mo? Hindi ganoon kadaling malulugi ang isang tulad ni Don Ricardo. May itinago iyan at ikaw ang nakakaalam kung nasaan. Wala po akong alam. Muli niyang sigaw. Ang desperasyon ay lumalabas na sa kanyang boses. Huwag kang magmalinis. Sigaw ni Mr. Ramos, biglang tumayo. Ang kwaderno ng Don. Ang lahat ng transaksyon niya. Ikaw lang ang pwedeng pagkakatiwalaan niya. Ibigay mo sa akin o sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan ng ama mo. Narinig ni Liana ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Maraming sasakyan. Nagpanik si Mr. Ramos. May pulis. Paano nila nalaman? Kalma, sir, sabi ng isa sa mga goons nito. Mababa ang signal dito. Siguro hindi nila alam na nandito kayo. Pero ang mga mata ni Mr. Ramos ay nagliliyab sa galit. Huwag kang magpapatumpik-tumpik. Hanapin ang kwaderno. At ikaw, turo nito kay Liana, kung hindi mo sasabihin, mamamatay kang kasama ng mga lihim ng ama mo. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Hindi sila gaanong organisado. Mukhang nagmamadali sila. Alam niyang kaunti na lang ang oras niya. Sa isang iglap, bumukas ang pintuan ng warehouse. Hindi ito ang buong Team Alpha o Bravo. Nag-iisa si Angelo. Ang kanyang uniforme ay medyo gusot, pero ang kanyang mga mata ay matalim. Puno ng determinasyon. Ang kanyang baril ay nakatutok, pero ang tingin niya ay agad na naghahanap kay Liana. Angelo! Sigaw ni Liana, ang isang kislap ng pag-asa ay biglang sumilay sa kanyang puso. Mga pulis! Sumuko na kayo! Sigaw ni Angelo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Shoot him! Sigaw ni Mr. Ramos. Naging magulo ang lahat. Nagpaputok ang mga goons. Agad na iginalaw ni Angelo ang kanyang katawan. Nagtago sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Ang putukan ng baril ay nakakabingi. Ang amoy ng pulbura ay pumuno sa hangin. Nanginginig si Liana. Ang tanging nakikita niya ay si Angelo na mag-isa, nakikipaglaban sa mga lalaking nagbabanta sa kanyang buhay. Nasaan ang kwaderno? Sigaw ni Mr. Ramos kay Liana. Inilapit nito ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Ibigay mo sa akin o mamamatay ang bayani mo. Wala, sagot ni Liana. Halos hindi na makahinga. Nakita niya ang mabilis na pagkilos ni Angelo. Sa isang matalinong galaw, gumulong ito mula sa kanyang pinagtataguan at binaril ang isa sa mga goons. Angelo, umalis ka na! Sigaw ni Liana. Natatakot na baka mamatay ito. Huwag mo na akong iligtas. Wala na akong silbi. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Angelo. Sa halip tumakbo ito, sinasangga ang mga bala. Diretsong patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lang kay Liana. Noon, ikaw ang nagligtas sa akin, Liana. Sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng tapang at pagmamahal, kahit na nasa gitna sila ng panganib. Ngayon, ako naman. Sa isang iglap, nakita ni Liana ang isang lalaki na umamba ng batuta patungo kay Angelo. Ngunit si Angelo ay mas mabilis. Hinarap niya ang lalaki, sinuntok ito, at pagkatapos ay dumiretso kay Mr. Ramos. Nang makalapit siya kay Mr. Ramos, umamba ito ng saksak kay Liana, pero hindi na siya umabot. Sa huling sandali, gumalaw si Angelo. Hinarangan niya si Liana, inilagay ang kanyang katawan sa pagitan nila, at isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Ang putok ng baril ay bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Naramdaman ni Liana ang mainit na likido na bumulwak mula sa likod ni Angelo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot nang makita niya ang pagbagsak nito sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay nakapako sa kanya. Angelo, sigaw niya, ang luha ay umaagos na sa kanyang mga mata. Angelo? Agad na dumating ang mga pulis. Ang mga responding backup na tinawag ni Angelo. Mabilis nilang inaresto si Mr. Ramos
at ang kanyang mga kasamahan. Pero ang lahat ng ito ay parang isang malabong panaginip kay Liana. Ang tanging nakikita niya ay si Angelo, nakahandusay sa sahig. "Sir! Sir Angelo!" Tawag ng isang pulis. "Okay lang ako," mahinang sabi ni Angelo. Sinusubukang umupo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. May tama siya. Hindi sa dibdib, kundi sa balikat. "Hindi po malalim, Liana," sabi ni Angelo. Pilit nang ngumingiti habang inaalalayan siya ng mga pulis. "Masakit lang." Sa ospital, ang sakit sa kanyang balikat ay walang-wala kung ikukumpara sa sakit na naramdaman niya sa kanyang puso nang makita niya ang mga luha ni Liana. Nakaupo si Liana sa tabi niya. Maingat na pinupunasan ang kanyang noo ng basang tela. Ang kanyang mga mata ay namamaga, pero mayroon itong bagong sigla. Ang damit nitong gusot ay hindi na mahalaga. Ang nakita niya ay ang Liana na kilala niya. Ang Liana na may pusong busilak. Sorry, Angelo," sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig. Pinilit lang ako ni Papa. Binantaan niya ang buhay mo. Ayoko. Ayoko mangyari sa'yo ang anumang masama." Hinawakan ni Angelo ang kamay ni Liana. Magaspang ito, pero puno ng pagmamahal. "Alam ko na, Liana," sabi niya, at ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. "Nalaman ko mula kay Mang Tonyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa pagdududa ko sa'yo." Umiling si Liana. Ang mga luha ay muling umagos. "Ako ang dapat humingi ng tawad sa pagsisinungaling ko, sa pagsabi ko na wala kang kinabukasan." "Hindi totoo yon, Liana," sabi ni Angelo. Tinitigan niya ito sa mata. "Naging kinabukasan ko ang sakit na yon. Ito ang nagtulak sa akin na magbago para patunayan sa kanilang lahat na mali sila. Pero higit sa lahat, para maging karapat-dapat sa napakasakit ng kanyang narinig, pero kasabay nito ay isang malaking kaluwagan. Wala na ang lahat ng pasanin. Wala na ang mga lihim. "Angelo," mahinang sabi niya. "Liana," sagot nito. At nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Gamit ang kanyang isang kamay, kinuha ni Angelo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa ng uniforme. Isang bagay na pamilyar, ang kwintas na kahoy. Bahagyang kupas na ito, may mga gasgas, pero ang pangalang Liana ay naroon pa rin. Kahit na nabahira ng bahagyang kalawang mula sa kanyang sariling dugo noon. "Hindi ko yan kailanman tinanggal sa bulsa ko," sabi ni Angelo. Ang boses ay nanginginig. "Paalala yan. Paalala ng sakit. Pero paalala rin na ang pag-ibig ko sa'yo ay totoo." Kinapa niya ang kwintas. "Ngayon, Liana," sabi ni Angelo. Tinitigan siya sa mata. "Gusto kong bumuo tayo ng bagong kinabukasan. Isang kinabukasan na walang sikreto, walang takot, at walang anino nakakaraan. Gusto kong makasama ka habang buhay." Dahan-dahan, sa kabila ng kirot sa kanyang balikat, inilabas niya ang kwintas. "Pakasalan mo ako, Liana," sabi ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Bumuo tayo ng kinabukasang para sa atin lang. Isang kinabukasang puno ng pag-ibig at pagpapatawad." Ang mga luha ni Liana ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan at ginhawa. Ngayon, sa wakas, naramdaman niya ang kalayaan. Kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa nakaraan, at kalayaan na magmahal ng buong puso. "Oo, Angelo," sagot niya. Ang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. "Oo, papakasalan kita." Hinapit niya ang kanyang kamay at dahan-dahang yinakap si Angelo. Maingat sa kanyang sugat. Sa kanyang mga braso, naramdaman ni Liana ang tunay na kapayapaan. Ang kanilang pag-ibig na minsang sinira ng mga dingding ng lipunan at mga lihim ng nakaraan,
ay muling nagbigay buhay, mas matibay at mas tunay kaysa kailanman. Mula sa bintana ng ospital, sumisikat ang araw, isang bagong simula, isang bagong pag-asa.